bumalik ulit sila doon. Hindi ko pa kung sa babae mo. Nakalimutan ko po. Hindi nyo na alam ang bahay. Di ba po? Hindi ko pa nakita na sa akin. Sabi niya, hindi ko na alam. Tinanong ko sa loob. Yan na. Oo, tinsultan. Gano'n kasi kami dito. Di ba nung una, pinupuntahan natin yan? Baka may bumalik ka sila sa lugar ko. Wala. Sa labas na lang. Bakit hindi siya na? Wala naman sa labas eh. Hindi yung sa labas na yung nasa harapan eh. Yung papabao. Baka na po. Pati nga. Parang alam mga Patingin ka na sa bahay. Kano ba yun? baka naman dito kaya sa Lorenzo. Nilikuran lang ng ano. Ano ba? Nasa bahay ka na niya. Medyo disente yun. Eh, sabi niya profesor ng friends ko. Wala ko dyan. Nilikuran ng ano. Ayoko na. Sa amin. Hindi na ako. Sabi niya, Nilikuran ng Lorenzo. pero malaki po ako. Ay, gabihan ka ba sa mga? Punta ko nga wala. Kasi alam mo yun. Kahit mo pa pinigil na Binibigyan lang ako sa mga na lang ibigay ko sa hindi siya na kailangan. Di ba nga, napili? Nakasabi ito yung yan na doon sa mga langay mo. Kasi yan kasi, ewan ko na dyan kaya magiging sa kaya Michael is na kaya. Pero nilang suwag ko rin. Tapos binigay ko gagawin ko rin. Pwede na. Kaya malita na ano yun. Tapos pumuntahin sa kasi pumuntahin sa mindset. Ano mo ko nagtututak? Bibit na ako. Tignan mo ba? Balik. Nasa bubong na kasi. Hallelujah. Magandang gabi at maulan na gabi sa tawag sa tayo makasimulan sa tawain ng Panginoon. Hallelujah. Sa mga online, welcome po sa Father's House Christian Center. Tayo awit sa Panginoon sa ilang awiting, Revival in My Soul. Hallelujah. Sa papalapakan natin ang Panginoon. Yes! Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin natin siya. Revival. Hallelujah. Praise God. Revival in my soul, in my soul. Revival in my soul. I got the hunger and the desire.
All I
tayong worship schedule araw-araw na may mga panalangin po tayo araw-araw from Monday hanggang Sunday at morning devotion. Pwede po tayo manalangin ng hapon, tanghali, hapon at gabi kung hindi kaya ng umaga. Hallelujah. Sunday school natin 9 a.m. Sa pag-aaral, matuturo sa salita ng Panginoon 10 a.m. sa ating Sunday morning
at 6:30 p.m. Sunday evening at same time po sa gabi ang ating weekly service every Wednesday ng gabi. Hallelujah. Panalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos, ang mga government officials. Dalangin din natin ngayon ang kapayapaan, kalugtasan sa loob ng gobyerno. Pag-pray din natin ating mga leaders, international church leadership, Pastor Greg Medjo, Pastor Jesse Black, Pastor Joe Campbell, sama din natin yung mga international leader, Pastor Harold Warner, Pastor Tom May, Pastor Richard Ruby, Pastor Paul Stephen, Pastor Mark Olson, sama din natin ang ating national leader sa Pilipinas, Pastor Boyet Desipila. Nalaman din natin ang mga regional leaders, Pastor Frank Beneventura, Pastor Nano Lutay, Pastor Ernie Halente, Pastor Charlie Varias, Pastor Gail Isabel, at ang ating mga iglesia, Pastor Ico, General Nalaman ng kalakasan, kalusugan ng ating mga pastor, ang Espiritu ay sa kanila, at mga nasasakupan ng churches na panalangin natin ay turpan ng ating church planting. Sama din natin panalangin ng mga fellow Baclaran daughter churches, Pastor Gerson Valbuena, Pastor Joel Torres, Pastor Richard Isan, Pastor Vincent Xavier, Pastor Marcio Miano, Pastor Tom Canyosa, Pastor Junley Chayda, Pastor Sam Bukol, at sa kalooban, kaya Brother Jameson at Brother Noel. Sama din natin panalangin ng mga granddaughter churches ng Baclaran, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chales, Pastor Jess Pancho, at Pastor Dani Lumaya. Sama din natin ang ating mga missionary churches all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Japan, sa Israel, sa ating mga kapatiran sa Vietnam, kaya Mr. Duy, at panalangin din natin sa Laos, Pastor Diki Parakio, at ang ating mga lingkod ng Panginoon sa Bayang Taga na itutuin ang kanilang pangkailangan ng ating Panginoon. Pag-pray din natin ng Bayang Antipolo, ang ating pastor, Pastor Luisa Resena, ang isang bayan spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, sola akin. Kailangan natin ang sariling usari, sariling pilote, at ang sasakyan ng ating gawain sa ating Panginoon. Pray din natin mga healing request, prayer request, si Amy Garcia, Brother Arnold Catalong, Pastor San Pedro, Shirley San Pedro, Lita Loris Salvatulong, Pastor Tongking, ang sa nanay ni Sister Ashley Alvarez. Dalangin natin kung petong kagalingan, sa petong kagalingan ni Sister Alicia Reyes, mga bata, at kay Jacob San Pedro. Lapit na sa Panginoon din ang mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Dalangin natin, bigyan tayo ng kalakasan ng ating Diyos, karunungan, para mapag-aral natin ang ating mga mahal sa buhay, makapagkilala sa salita ng Panginoon. Ating activities, meron tayong discipleship sa Mandaluyong, next Friday, August 8, Revival Crusade, dito sa Antipolo, October 4 to 5, Sabado, Linggo, at mga Bible studies, the teaching, survey, at prayer fast on the first and last day of the month. Hallelujah. Praise God. Ako tayo lumako sa panalangin, papamunahan tayo ni Brother Elgan. Palakpakan ulit at purihin natin ang Panginoon. Pasta ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Glory, glory to Jesus. Glory, Alpha and Omega. Salamat, Panginoon. Worship you, Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Panginoon Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, yung pagsama, Panginoon. God, ang aming national leader, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, God, ang mga international leader, Panginoon. Kilala mo mga tao na ito, Panginoon, na mga lingkod mo, Panginoon. Katagpuin mo ang mga pangangailangan nila, dakilang Diyos. Lord, ang Baclaran, dakilang Diyos. Pastor Rico Herrera, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, pagsama ng Banal na Espiritu, Panginoon, sa pamilya nila, dakilang Diyos. Katagpuin mo ang kanyang pangangailangan, mga panalangin nila, Panginoon. Mag-break ko ng Panginoon sa iglesia nila, dakilang Diyos. Panginoon, dinadalangin po namin, Panginoon, God, ang bayan ng Antipolo, Panginoon, ay makakilala sa iyo, Panginoon. Lord, ang lingkod mo, Panginoon, ay kinalaga mo sa lugar na ito, Panginoon. Pagpalayo po, Panginoon, God, kasama ang kanyang buong sambayan, Panginoon. Pagpalayo po, Panginoon, Lord. Lord, patuloy na magbangan, Panginoon, God, ang mga word of prayer, mga supporter, Panginoon, God, mga pamilya, Panginoon, God, mga unbeliever, Panginoon, God, ay makatagpo sila, Panginoon. Makatagpo nila, Panginoon, ang iglesia na ito, Panginoon, mga kapinig ng salita, Panginoon, Lord. Dinadalahan din namin, Panginoon, ang mga prayer request, Panginoon, God. Abutin mo ang mga pangangailangan ng mga tao nito, Panginoon, kagalingan, Panginoon, O Lord. Dakilang Diyos ang Panginoon, pinagaling mo na sila, dakilang Diyos sa mga oras nito, Panginoon, O God. Makatagumpay ang Panginoon, O God, ang mga panalangin, Panginoon, O Lord.
mga iglesia ng mga tinay mo sa bawat bayan, Panginoon, Lord. Alam mo, Panginoon, na patuloy ka nagbabangon sa mga lugar na yung dakilang Diyos sa mga ito, Panginoon, namin, Panginoon. Katagumpayan, Panginoon, in Jesus' name, O Lord. Amen. Amen. Tayo magbabasa sa isa't isa, wita natin ang Panginoon sa Father's house. Yes, hallelujah. Sa Father's house, sa liwitan, awit isa. Sa Father's house, ay manawin ang kasama. Huwag ka na malulungkot, isipin mong mayroon Diyos. Sa Father's house, ay liwitan, isa. Praise God. Hallelujah. Amen. Magandang gabi sa bawat isa. Amen. Tuloy pa rin ang sama ng panahon at pag-ulan. Amen. Salamat sa mga kapatiran na hindi nahadlaman ang sama ng panahon. Praise God. Okay. So, tulad ng ating announcement, ang malagdagan, wala pang schedule na jubilee na sa Baclaran. So malalaman natin yun sa meeting namin sa susunod na itong buwan ng August, dahil tapos na yung meeting namin ito ng July. August ang meeting namin August 8. So discipleship week yun sa gabi. So pagkatapos noon ay doon kami magkakapusap ni Pastor Rico para i-set yung hindi ko alam kung baka 30 o 23. Nasa alam ko kasi dyan, last Saturday o last Friday. Kaya kung hindi man 29 or 30, 23 yun. Minsan kasi Biyernes minsan na ng Biyernes yun eh. Okay, so yun ang ating ilang announcement muna. Sa kasalukuyan, tulad pa rin ang ating mga ginagawa. Niligo tayo ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. So, sa oras nito ay isang bagay pa rin ang ating babanggitin. Kanina, pinaunawa ko sabi ko nga, ang tithing sa atin ay hindi sapilitan, pero dapat matutunan talaga ng mga mananampalataya. Katulad na nabanggit ko, sabi ko nga, sa atin, katulad sa atin, walang problema. Kasi sabi ko, dahil marami ang anak, pinayaan tayo ng anak, at ang mga anak ko ay may maayos na hanap buhay. And sabi ko, paano kung bawa kung ako'y inalis, ilipat sa ibang lugar? Paano yung gawain ng Diyos? Kung hindi ko ituturo ang pamamaraan at prinsipyo ng Panginoon kung paano magpatuloy ang gawain ng Diyos. Kaya sabi ko, paano? Yan yung pangawaan. Sana kapatid natin yan kanina, bakit nakagal na yun eh? Talagang makal sa city. Tuloy pa nga siya ng pintura dito sa church para pinturahan. So, kaya nga sabi ng Pastor Ulit, ang established church hindi nakikita sa dami ng tao. Demandahan ng katao. Makikita mo ang established church. Pag inalis mo yung nagkaroon ng pagbabago, pag inalis mo yung pastor, nilipat mo sa isang lugar, ang tanong ko, kung magpapatuloy yung gawain ng Diyos. Yun. Pag nagpatuloy, kung sa may 500 katao, 300 katao, ibig sabihin, lamang doon, matulog yung mga miyembro, talaga sinusuportahan nila ang gawain ng Diyos. Pero kung mayroon na 10, 15, inilipat ng pastor, tuloy pa rin ang gawain ng Diyos, ibig sabihin, establish din yun. Kasi kahit hindi naman tao, hindi na-apektuhan. Ang masama, nagbawa ko, inalis nga kami, paano yung ibinalit
ang alam ng trabaho hindi applicable sa pagpapasto. Hindi katulad ng mga trabaho yan, trabaho ni Bill, kaya laki ang ginaano ni Pastor Rico. Kasi kahit nasa bahay yan, pwede kumita yan, pwede mag-ano yan, kahit nasa bahay, kukulang yan sa lamesa nila, or from home. Tapos maayos ng sahod. Ay, paano kung hindi ganon? Paano kung hindi ganon? Ang pumalit ay buti sana na kung mga doktor, ganda ng ganyan mga doktor, mga lawyer. Kita mo isang lawyer natin doon, kahit ang papastor siya doon, diretsyo na, kahit siya nagpapastor doon, nagpa-practice pa rin siya ng kanyang pagiging lawyer, si Pastor Jim Yamas. Ay, paano nga, bawa, kung ang puhunan lang parang ng palataya. Di ba paano para yung tawanin ng Diyos pag hindi natutunan? Yun yung sinabi ko kanina. Kaya ang tawanin ng Diyos dapat naunawaan talaga. Kaya na sinabi ko, hindi ito sa Lucena Christian Fellowship. Darating ang panahon, susuko ko ang aking lakas, ibigay ang aking lakas, kung hindi matututo, ang mga disciple, paano susulong ang gawain ng Diyos. Iyan ang ibig ko sabihin. Sa pambatay, hindi lang yun. Ito yung sinabi ng Bible, Malachi sa chapter 3, babasahin ko. Ito yung sinasabi kung bakit ini-exercise natin ito, ang giving, ang pag-ano ng tithings. Ganito sabi ng Malachi sa chapter 3, verse 10, dahil ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga upo, kung hindi mo bubuksan sa inyo ang mga dumawat sa langit, iuhulog ko ang isang pagpapalang na walang sapat na silid na malalagyan. Verse 11, at aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo. Hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa. Ni malalagasan man ng bunga sa hindi panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At tatawagin kayo ng lahat ng bansa na mapalad sapagkat kayo magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon hukbo. Ano nakita nyo sa verse 11? Ano nakita nyo doon? Ang nakita ko doon, poverty. Ang tithings ko ay isang pangunahing paraan para i-cover ka ng Panginoon. Proteksyonan ka ng Panginoon. Ano sabi ron? Aking sasawahin ang mananakman. Dahil sa inyo, hindi niya sisilain ang bunga ng inyong lupa. Ang kabuhayan kasi ng unang panahon ay pagsasaka, pag-aalaga ng lupa. Ngayon, sa panahon natin, online business, di ba? Ganon, ano ba? Pagmamaneho, karpintero, ano pa? Computer programming, ano pa? Ang panahon nila, pagsasaka ng talaga, kaya yun ang sinabi ng Panginoon. Pero yun ay namumusap sa pangkalahatan. Aking sasawayin. Ibig sabihin, isang bunga ng halaman ay hindi gagalawin ng ubo. Sinasabi roon, at kayo'y magiging mapalan. Pangalawa, hindi lang yung covering, nandun din yung promise, pangako ng Panginoon. Saan mo makikita sa Bible kung hindi mo gagawin? Kung hindi na, isasama ito sa gawain ng Panginoon. Kailangan matutunan mo yan, kailangan matutunan natin yan dahil yung pamamaraan ng Diyos. Sino nakakakinig? Nung sinabi ni Pastor Mark Soriano, ano sa tingin mo? Sino mas mabait sa amin? Mangaral. Kaya ano sabi niya? Nung una, sabi niya, mas inuuna niya yung pangangailangan sa bahay nila dapat nagkamulipat sila. Anong inuuna niya? Pambili ng plato, pambili ng ano yung types na nila, ginagalaw nila. Ginalaw muna nila yung halaga. Dahil iniisip na nila, bago lipat sila magawa ng Diyos ko, bago lipat ko Nasettle ko pa yung ang buhay ko Ano nangyari? Lukso-lukso si anak niya. Pag lukso na sa kama niya, natanggal yung cover o sa tubo ng kama. Butas yun
may takip lang yun eh. Buo ba kami na nilalagay doon? At tatalong-talong na gano'n, pag talong na gano'n, na kasama ang bagsak, tumama yung sa kanto ng itong ganito, butas. Sa buwan dugo, dinala sa ospital. Yung inilaw nila ng pananalapi, yun din ang binayaran nila sa ospital. Paano natin ipaliliwanag yun? Yun yung sinasabi ng Panginoon, sasakmal po yung proteksyon ng Panginoon. Yan, isang pungay, na may mapupong yan. Tingnan nyo, puro sugat ng katawan niya. Nasa kasaan niya, nung nakaraan nito. Dito na. Isang linggo lang nahigit. Papunta na sila dito, tahimik yung mag-asawa. Mauna na kayo. Hindi mo na kami nakakadalo sa bakit? Si Jacob, ha? Kami natin yung lola. Yung lola, kaya sama ng loob, kaya hindi nalapit ang apo, malaman ng lola, paano si Jacob? Ano nangyari? Nasa kasaan eh. Ay, ano pinagkagaw natin dito? Dinala sa ospital. Walang gastos. Over to sa kanilang medical card. Pero magkano ginastos nito? Ang binayaan, ang charge ko sa ano? 30. Pero hindi nakuha sa ano nila dahil ito sa medical card. So, nakuha niyo yung ibig ko sabihin. Nakuha niyo? Yun ang ibig ko sabihin. Sa paano parang sa tingin ninyo ipo-order kayo ng Panginoon o protection ng tayo ng Panginoon? Kaya kung ginagawa natin, protection niya, kaya sinasama natin ang dito. Mag-iingat ng Panginoon niya at naandyan ang pangako ng Diyos. Marami kayong mga karal sa YouTube na nagsasabi dito daw ginagawa natin pamimira. Sa isang banda kasi, mayroon kasi mga tao talagang timawa at ginagamit ang salita ng Diyos. Pero ang ayaw mo lang sa kanila, lahat nila. Lalo na si Soriano, ang dating daan. O yung MCGI. Ilalahat nila eh. Lahat daw ng pastor. Sabi ko, parang sinabi nila lahat ng pulis, kurang magnanakaw. No, hindi. Meron tayo pong mga himiral na dumadalo sa atin. Lalo na yung pastor natin, naging assistant pastor ni Pastor Naro Bugtay, ano pangalan na? Si Larry Monteron, si Colonel Larry Monteron. Pastor na yun, doon sa ano, siya ang station commander ng Chief of Police ng Tacloban. At pastor ngayon siya sa isang barangay sa Leyte. Anak ni Pastor Naro ay police. Pwede mo yun, sasabihin mo lahat. Parang sinabi mo ng lahat ng pastor o lahat ng police ay magnanakaw. Papayag ka ba doon? Hindi mo naman kilala lahat ng tao. Ako, kilala ba nila ako? Ang dami kong tinalikutan. Isang araw, bago ko pumunta rito, nagkaroon ako ng pribilehiyo na makapunta ng New Zealand. Isang linggo pa lang ako dito, yung apply ko sa New Zealand, biglang dumating, nagpapastor na ako dito ng isang linggo. Nasabi sa akin, Sir, mag-report ka na, sinagot na ng company, ang lahat ng gastusin mo, punta ka na dito para sa apply mo sa New Zealand. Yung nasabi na sa akin, after 6 months, pagka nakapasa ka doon, nakalapas dito sa provision, na isasama mo ang buong mong pamilya. Sana, pagbalik ni Cherry, English speaker na talaga ng ano na. Alam mo kasi hindi na ako marunong mag-Tagalog eh. Pinagpalit ko po ang buhay ko. Opportunity na yun dito. Bago mangyari ko, bago ako umabot na siyang na taong dito, napakaraming pagluha, pag-iyak, pagmumulista, paglait ng mga taga-antipolo sa akin. Hindi nila alam, hindi nila kilala. Katulad ni Soriano. Hindi nila ako kilala. Kung sasabihin namin lahat, ibig sabihin, paano ang pangako ng Diyos? Nakuha niyo na ibig sabihin, ano yung pangako ng Diyos? Siguro sapat na yun. Unawa na ako
bakit natin ito'y ginagawa. Totoo, mayroon talaga mga pastor na mapagsamantala, pero hindi lahat. Ako po'y isang bukas na aklat sa inyo, kilala niyo ang aking buong pagkatao, lalo na ng aking pamilya. Hindi ko ng pananalamin para sa gawain ng aking Panginoon. Okay, bakit si Michael para sa gawain ng kamunahan tayo. Okay, Okay. Hallelujah. Tayo manalangin sa Panginoon, dakila at tapat ng Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay o dakilang Diyos. Ang dalangin mo po pagpalain mo ang iyong mga anak. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat isa, lalo na walang sawa sa pagsuporta sa gawain mo dakilang Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ng Jesus. Amen. So, minsan pa, nawin na natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. I got my mind. Okay, salamat sa mga manunungkot. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, sa inyo pong mga banal na kasulatan. Amen. Sa aklat ng 1, John chapter 16, pero bago natin ito basahin, minsan kasi nakaranas ako mag-tax dito. Tax driver ako dito. Yung mga unang taong ko rito, tungkol sinurvive ang ating gawain ng ating Panginoon at ang ating pamilya. Praise God. At minsan nga nang ako ay nag-taxi, nakapag-pick up ako ng mga taong galing sa mga kasino. Nalinig doon ako nagkakambay. Dahil naroon yung mga taong nagkakapon ng pera. At minsan napapagsakay ako doon ng inchik. Yung inchik, sumakay ko sa mga makas. Laki tao. Nagpahatid sa akin sa Binundo. Tapos sabi sa akin, hintay mo ako dito ha, ako balik. Sabi ko na, talo ito ha, baka mamaya na nagkapera-pera ito. Baka hindi na bumalik, natagalan siguro, 15 minutes. Mamaya, napakasakali pa rin ako, land choice eh. Mamaya bumalik siya, may malaking envelope na dala-dala. Ilagay doon sa unahan ng taxi, hindi man lang inisip na nakikita ko, baka ako'y demonyo rin. Dahil pagbuka ng envelope na, ang daming pera, binipilang na, sana buenas, sana makabawi. Hindi na lang. Doon ulit, sa casino ulit. Parang Soleri ata yun eh. Dito sa mga Kanyaki. Ang bakit ko nabanggit ito, alam nyo, nung ako'y backslider pa, yung aking asawa, casino girl niya. Nag-experience na nang pumunta doon sa casino. Kasi isinama nung minsan ko.
Nangutang siya, then mag-a-upload ako noon eh. Tahimik talaga ako mag-upload. Nag-a-upload ako noon, nangutang siya ng bank placement. Kaya, sinama naman siya, tautang siya, di ko na alam, mga 30 yata. Kasi pag wala ka pera, di ka mapapakasutin doon eh. So, kaya nga yung aking asawa, dahil nagkaroon ka naman sa maglaro, sumugat sa casino. Gawa ng pinsang ko nga, niyaya siya doon sa casino. Naghirangan siya ng pera, ang placement ko sana, dahil mag-a-upload ako noon. Kaya yun yung mga unang taon ng pagkasama namin ni Mrs. at backslider ako noon. Ibig sabihin ng backslider, dating Kristiyano, tumanggap na sa Panginoon, bumalik ulit sa dating buhay. Iniwan ng church. Nagulo pa ang buhay namin noon. So sa madaling salita, yung pera natalo sa casino. Kaya pinagpawisan siya, kaya naman naman niyang bungang nato at saka kaya lang, yung huling nakitirang pera ay nanalo. Makasakali nila, tagagtak na yung pawis niya. Siya nagpupito sa akin eh. Pagpapag na yung pawis. Sorry. Ang laki ng natalo sa kanya. Kaya lang yung huling natira sa pera niya, nanalo at nagkasunod-sunod ang panalo. Ibig sabihin, unti-unti niya nababaw yung pera niya. Isang bagay daw yung napuna niya, nang nakita niya, na yung mga tao, nang siya nakita niya, nakita ng mga tao na siya nagpapapanalo, yung mga tao naglilita sa kanya. Yung mga tao, kung saan siya tumataya, ginagaya ng mga tao, doon din sila tumataya. Tumataya din sila doon. Kaya, ginagaya ng mga tao, yung ginagawa ni Mrs., ayon din sa kwento niya, nasabi niya, ganun pala doon, kung sino yung nagkakatapa, siya talagang dinidikita. Kaya hanggang sa mabawi na yung pera, pagkatapos tumigil na siya. Ako, isang ano yung isang, ano na yan, lalo na yung mga meron, yung tumigil na, huwag ka tumigil, umpis na na yan, ganit-diretso yan. Kaya nag-isip na, bukbukang sa ako pag nabawi pa ito. Kaya, niya tumigil na siya. So, ang ibig ko sabihin, kung bakit gano'n yun, yun ang paniniwala kasi ng maraming tao. Naniniwala sila doon sa swerte, lalo na dyan sa loob ng casino. Sino mahilig magsugal? At tayo mo ka, Ilda, na? Sino mahilig ka? Ewan ko kung sasabungan kung gano'n. Doon ay dikit sila doon sa mga akit. Ang ganda ng mga nun, ilang panalo na yun, di ba? Kaya sila tumataya. Kasi naniniwala sila doon sa tinatawag na swerte. Yung sasabayan nila yung swerte ng isang tao, kaya talaga sa casino, ganun talaga. Bagaman hindi pa akong kapasok doon dahil kahit piso, hinayang ako. Kaya sa lahat ng bisyo yun, hindi ko natutunan ang sugal. Dahil akong mapanghinayangin sa pera. Kaya, alam ko totoo yun. Ngayon, kung bakit ko nasabi yun, dahil ako mangangara sa paksang choose the winning side. Ang title na ito, nakahoy ko lang Pastor Erwin, nakita ko sa YouTube, na gusto ko choose the winning side. Ito maganda yun na, pero hindi ko nakita yung laman, hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakita ko lang kagabi. Sabi ko, gawa ko ng mensahe. Hindi ko alam kung anong inamin niya. Sa yata siya, isa Deuteronomy. Ako naman ay dito sa John chapter 16, verse 33. Ganito ang sinasabi. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroong kayong kapigatian, ngunit laksan ninyo ang loob aking dinahin ang sanlibutan. Tayo po'y nanalangin sa sandali, dakila at tapat ng Diyos, pagpalain mo po Panginoon ang iyong salita, i-bless mo po Panginoon ang iyong mga anak at patuloy mo kami bigyan ng lakas, hamon sa paglilingkod sa iyo, ikaw ang magbigay ng karunungan sa iyong nalanglingkod o God. Maraming salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen.
Na kung totoo yun at nagaganap sa sugalan, bakit hindi natin gawin sa paraan ng paglilingkod sa Panginoon? Choose the winning side. Pumunta tayo, pumalit tayo sa isang side na nananalo. Una, at kung bakit lang tayo sumibigyan ng pasin ngayon, una, bakit maraming talunan? Yan ang pag-usapan natin muna. Bakit maraming talunan? Diba? Kahit naman sino, kahit siguro, kahit hindi naman siguro sa, kahit hindi sa kasino, pumapanig kayo pumapanig kayo ito sa nananalo. Diba? At kita lagi yan. Lalo na kung ang nananalo yung kababayan mo. Diba? Marami natutuwa. Diba? Hindi napabagsak. Bagamat hindi napabagsak ni Pacquiao, hindi rin naman siya napabagsak. Pero may lumabas na sa YouTube na nakado daw yung desisyon. Si Manny daw yung panalo. Ibig sabihin, investigan siguro. Hindi ko pinanood. Sabi ko lang, dami mga fake news na yun. Okay, yun muna nais kong bigyan ng pansin, bakit maraming talunan. Sa totoo lang, maraming nagdadala ng pangalan ni Jesus at sa totoo lang, maraming nagsasabing sila'y Kristiyano, sumalit ang katotohanan, maraming nagsasabing sila'y Kristiyano o kaya'y maraming tao at nagsasabing sila'y may pinakamalalim, pinakatotoo sa pagkakilala kay Jesus, pero ayaw nilang aminin sila'y talunan at daladalahan o sunod-sunuran sa sanlibutan. Diba? Samantala sinabi ng ating Panginoon, kayo higit na mapagtagumpay sapagkat ako'y naging mapagtagumpay. Paano nangyari yun? Bakit maraming talunan? Napakarami, halos lahat ng tao sinasabing nila sila mga Kristiyano. Pag sinabing Kristiyano, follower of Christ, ibig sabihin, nasa panig ka ng kampiyon. Dahil si Jesus ay champion. Yun ang sabi niya. Huwag kayong mag-alala, yun ang sabi niya rito, laksan niyo ang inyong loob, ating dinaig ang sanlibutan. Pero bakit maraming talunan? Uulitin ko. Anong dahilan? Una, hindi nila pinili o pinipili ang panig ng Panginoon. Ang kanilang pagiging Kristiyano ay labas ng musulan. Yun yung sinabi ng Panginoon sa aklat ng Mateo sa chapter 7. Tinatawag niyo akong Panginoon, pero hindi naman yung sinusunod ang aking ginig. Hindi nila pinipili ang panig ng Panginoon. Yun ang isang bagay ito. Kaya marami mga taong talunan. Amen. Isa pang bagay, wala sila ng salita ng ating Panginoon. Wala sila ng salita ng ating Panginoon. Ang sabi ng text natin, uulitin natin, ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo. Ibig sabihin, mayroon siyang salita na iniiwan niya sa mga tao na sa panig niya. Upang kayo magkaroon sa akin ng kakayapaan sa sanlibutan ay mayroon kayong kapigatian, ulit laksan ninyo ang loob aking dinaig ang sanlibutan. Kaya kung mayroon ng mga Kristiyanong talunan, wala sila ng salita ng aming Panginoon. Unang Juan chapter 2 verse 14, kayo'y aking sinusulatan ng Ama, sapagkat inyong nakilala yung buwan pa ng pasimula ay siya na. Kayo'y sinusulatan ng mga binata, sapagkat kayo'y malalakas at ang salita ng Diyos ay nananahan sa inyo at inyong dinaig ang masama. Napakalinaw, malinaw pa sa sikat ng araw. Ang mga kabataan daw ay nananaig dahil nasa kanila ang salita ng Diyos at sila ay nananaig sa masama. Pangatlo, hindi nila kilala ang Panginoon. Yan ang totoo. Marami nagsasabi, marami mong kakilalang ganyan, nagsasabi, kilala nila si Kristo. Minsan ka, tinatawanan kanila tayo eh.
Dahil ang pagkakaniwala ba natin kay Kristo ay Diyos. Kaibigan mo kayo. Dahil ang paniniwala ninyo si Kristo ay Diyos. Ang tunay na aral, si Kristo ay tao. Pero makikita mo sa kanila, talunan sila ng sanlibutan. Pagdaig-daigan sila ng sanlibutan, kung anong takbo ng buhay ng sanlibutan, ganoon din ang takbo ng buhay nila. Walang pinagkaiba. Hindi sila nananalig. Ako'y naniniwala kung tunay na kilala nila ang Panginoon, sila'y mayroong pagtatagumpay sa sanlibutan. Romans chapter 8 verse 37, hindi kundi sa lahat ng bagay na ito, tayo'y higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan niya kung sa atin ay umiibig. Parang napakahirap paniwalaan eh. Sasabihin mo, gano'n ang tunay na salita ng Panginoon, ang tunay na aral ng Diyos. Si Kristo ay tao. Pero makikita mo sila'y talunan. Alipin ng bisyo. Dinadaig ng sanlibutan. Alipin ng kasalanan. May kinalaman yun sa pagkakilala mo sa Panginoon. Kung tunay na ikaw ay nasa panig ng Panginoon, kilala mo ang Diyos at mayroon kang pagkatagumpay. Yun ay isang bagay na dapat natin maunawaan. Pang-apat, mali ang pagkakilala nila sa Panginoon. Yun ang isang talagang dahilan. Kaya napakaraming mga Kristiyano ang nagsasabi na sila ay tagasunod ni Kristo. Sino ba namang hindi tumatanggap sa Panginoon? Dami kong pinatatanggap. Tinatanggap mo ang Panginoon? Oo naman. Sino ba hindi tumatanggap sa Panginoon? Pero hindi sila nananaig. Wala sila sa winning side. Dahil mali ang pagkakilala nila sa Panginoon. Ang lima, wala sila sa panig ng Panginoon. Para isang malaking bagay. Wala sila sa panig ng Panginoon. Pang-anim, ayaw nilang ma-involve kay Jesus. Interesado sila sa victory dahil ang victory ay blessing, pero hindi sila interesado kung sino si Jesus. Diba? Ang gusto lang nila ipagkapala. Yun ang makikita mo. Yung mga taong dumikit kay Jesus, yun ang didikit sa kanya, tinataya yung tinataya niya. Hindi siya interesado sa buhay niya. Hindi sila interesado kung sino siya, kung taga saan siya, kung siya may dalaga, kung siya may asawa, kung siya may anak. Hindi siya interesado. Ang interesado siya, yung kanyang nagiging pagiging mapanaluhin. Yun ang kanilang pinapaligan sa kanya, hindi yung personality niya. Nakukuha nyo? Napakagandaming ganyan mga Kristiyano o ang binig Kristiyano. Ayaw nilang mai-involve sa Panginoon, pero interesado sila sa salitang blessing, sa salitang victory. Kaya ang nangyayari, hindi victory ang nakukuha nila. Talunan pa rin sila. Dahil hindi sila interesado kung sino talaga si Jesus. Kung ano talaga mayroon kay Jesus. Wala naman, meron ba nagtanong sa iyo doon? Kung taga saan ka? Wala ba tatanong sa iyo doon? Basta ang nakikita mo na nagpapanalo. Didikit sila sa iyo. Ay, gusto mo na sa bumili mo. Kaya ko 500. Hindi siya interesado sa iyo kung sino ka. Kung ano meron ka, interesado siya doon sa panalo mo. Sa buenas mo, ika nga sa sanlibutan. Ako mo, yung maibig ko sabihin, maraming taong ganyan sa harapan ng Panginoon. Ay isang bagay ba, walang pananampalataya ang nakakalangin. Wala silang pananampalataya. Kaya wala silang interes sa Panginoon. Wala silang interes o pagnanasang ma-involve sa Panginoon. Unang Juan chapter 5 verse 5, ito ang sabi na salita ng Panginoon. At sino ang dumadaig sa sanlibutan? Kung di niya kung nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Kaya naniniwala ko ang mga taong mapagtagumpay ay punong-puno ng pananampalataya.
Ang mga taong nasa winning side ay mga taong puspos at pinagdaharian ng pananampalataya. Sinundan pa ng unang 1 chapter 5 verse 4, sapagkat ang sino ang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Yan na ba kayong posible? Laging mapapunta ka doon sa panig ng mapagpatagumpay at wala kang pananampalataya. Amen? So, nakukuha niyo ba ibig ko sabihin? Nasusundan ba natin? Pagkalawa na nais kong bigyan ng pansin, bakit ayaw nila sa winning side? Bakit ayaw nila? Iba ang pagkaunawa nila sa tagumpay na ibinibigay ng sanlibutan. Iba ang kasiyahan o kagalakan na ibinibigay ng kita ng laman. At yun ang gusto nilang kasiyahan. Yung halakhak, yung ngiti, yung tawa na udyok o dulot ng kita ng laman. Yun ang tagumpay na gusto nila. Yan ang totoo. Totoo. Ayaw nila ng totoo na mapagtagumpay na walang ibang kundi si Jesus. Iba kasi yun. Iba ang tagumpay ng sanlibutan kaysa sa tagumpay na sinasabi ng ating Panginoon. Magkaiba yun. Magkaiba yun. At yun ang hanap nila. Hindi ang tagumpay na sinasabi ng ating Panginoon. Yun nga. Sa kasino, yun ang gusto nila. Hindi na mapupunta doon si Jesus para tumayado. Nakuha ko ibig ko sabihin. Hindi naman magkakasino si Jesus at hindi rin magsasapong si Jesus. Diba? Hindi siya mag-aalaga ng manok. Dagaman sabi nila si Pedro, may alagang manok. Pabulas ko gano'n. Inagis na natin. Si Pedro daw may alagang manok. At tingnan mo doon sa simbahan, may katabi siyang nakasabit dito, may nasa tabi ng manok. Di ba? Sino nakakaalam nun? Pero pabulas ko gano'n, ginawa pa magsasabong si Pedro. Hindi siya papanig sa magsusugan. Kaya unang sabi ko nga, ibang pagkaunawa nila sa tagumpay, kaya ayaw nila sa winning side. Ibang ibinibigay ng sanlibutan, at ibang kasiyahan o kagalakan ibinibigay ng kita ng laman, at yun ang hinahanap nila. John chapter 14 verse 26, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. John chapter 14 verse 26, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag nang lumihanan ang inyong puso ni matakot man. O, di ba? Iba. Itong victory. Ang sinasabi ng sanlibutan at ang sinasabi ng Panginoon. Kaya yun ang ibig ko sabihin. Kaya ang gusto nila yung side sa sanlibutan. Ayaw nila yung tagumpay sa piling ng Panginoon. Ayaw nila ng gano'n. Dahil kasi nga ang gusto nilang tagumpay, yung tagumpay ako. Bakit? Nakasama ko yung asawa ni kumpare. Ito yung boy ko. Oh, blow up naman dyan. Blow up naman dyan. Yung nagtagumpay sa kanila. Isa pang halimbawa, ang asawa ni Lot. Kaya sabi ng Lucas sa chapter 17, verse 22, remember Lot's wife, o alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Alam natin kung anong kasaysayan ng asawa ni Lot. Ito'y naging haliding asin. Genesis 19:26, natapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliding asin. Yan ay kaganapan doon sa Sodoma at Gomora. Kasi yung bayan na yun ay pinagkakalian ng inuran, pati kambing,
Inaasawa nila baboy, inaasawa nila lalaki sa lalaki, babae sa babae, inaasawa nila yun. Yun ang totoo nun. Kaya, sinusunugin nyo. Ang bili ng anghel, ito mo tagumpay na ito. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa kung ano mayroon ng Sodoma at Gomora. Sabihin na natin naroon na lahat ng kasiyahan. Anong sabi ng aklat ng Lucas sa chapter 9, verse 25 o 24? Ano mapapala mo, makamit mo man ang sanlibutan kung ang buhay mo naman ay mapahama. Makamit mo man ang buong sanlibutan kung ang buhay mo naman ay mapahama. Higit na mas mahalaga ang buhay. Andun na yung mag-asawa eh. Tagumpay na yung asawa ni Lot. Dahil kinahabagan siya ng Diyos. Pero anong sabi niya? Hindi tagumpay yun para sa kanya. Kaya ang ginawa niya siya yung lumingon. Naging siyang haliking asin. Dahil ang pinakabilin ng Panginoon, huwag kang lumingon. Lumingon siya. Dahil para sa kanya, hindi yun ang tagumpay. Tawa nyo na? Hindi yun ang tagumpay para sa kanya. Ang tagumpay sa kanya ay ang halakhakan at sigawan tawanan doon sa Sodoma at Gomora. Yun ang totoo. Ang sabi doon, lumingon. Di ba? Yung sabi nito, kapag ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Pero may nabasa ako na mga Bible scholar, hindi daw basa yung lumingon. Yung lumingon na gano'n, hindi pa yung naging haligang asin. Naging haligang asin daw yun, mamumakbang. Tumikas. May paniwala ko, posible. Kasi parang ano natin, lumingon ka rin ng gano'n. Ako ano yung ibig sabihin? Ililigtas sila ng Panginoon para sa kanila hindi yung tagumpay. Hindi yun ang winning sign para sa kanila. Kaya nga yun ang paksa natin eh. Choose the winning sign. Isa pang bagay, madali tayo magpalit. Yun ang kaya ayaw niya. Maraming ayaw. So, winning sign. Madali tayo magpalit, madaling magsawa. Ang isang halimbawa dyan, doon sa Lucas chapter 18, verse 1 to 6, kasaysayan ng isang babaeng bao. Lucas 18, 1, 6. Kaya na lang magbasa, at hindi maubos sa oras natin. Anong sabi roon? Ang babaeng bao ay mayroong hinihiting katarungan doon sa likong bubong, baluktot na bubong. Ano ang sabi roon? Ang babaeng bao hindi tumigil ng kapabalik-balik sa likong bubong. Kahit alam niya yung likong bubong ay baluktot niya at mukhang pera, ay wala namang mapipera sa kanya. Pero ano sabi roon, pinakikita doon ng Panginoon na budbud na yung kanyang swelas, kapabalik-balik. Hindi siya tumigil. Meron pa bang ganon sa panahon natin? Sa panahon natin, maging ang relasyon, ang pagkakasawahan, lalo na sa mga celebrity, para lang nagpapalit ng palo. Walang pagtitiis. Madaling magsawa. Yun ay pinapakita rin ng Panginoon. Nang papalik-balik ang babaeng tao, hanggang sa ang naumay ay yung likong bubong. At sinabi, pagbibigyan ko na ang babaeng baong ito. Hindi ako nito titigilan ng kapapalito. Ano sabi ng Panginoon? Pakinggan mo ang sinabi ng likong bubong. Sa pagbabalik ng Panginoon, mayroon pa kaya siyang dahilan na may pananampalataya. Pag nasa winning side ka, magtiis ka. Kaya magsisikap ka, mananatili ka. Important yan eh. Amen? Hindi kagaya ng nangyayari sa sakuna. Hindi sila interesado sa tao kung sino yung nananalo. Basta interesado sila doon sa tinatawag nilang swerte. Swerte itong tao ito, kunin natin, sabayan natin.
doon sa casino. Umangkas tayo sa kanyang swerte. Wala natin. Ang ipinapakita nito ng Panginoon, huwag kang tumigil ng kakapanalangin sa Panginoon. Dahil huwag kang tumigil, huwag kang madaling magsawa. At pangatlo, dito ako magtatapos, ang tunay na tagumpay ay ang pananalig sa sanlibutan. Yung po ang tunay na tagumpay. Pag nananalig ka sa sanlibutan, nasa winning side ka. Nasa panig ka ng Panginoon. At ito po'y nagbibigay ng tinatawag na kapayapaan. Ng tunay na kapayapaan. Ano yung sinabi ng teksto natin? Ano sabi? Ganito yung pagkakasabi ng ating teksto. Ang mga bagay na ito'y sinasalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. At ang sabi niya, ang kapayapaan, ibibigay ko sa inyo, hindi gaya ng kapayapaan, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Kaya ang tunay na tagumpay ay ang pananalig sa sanlibutan. Piliin mo ang winning side. Alam niyo kung ano yung winning side? Alam niyo kung ano yun? Yung buhay poverty. Gusto ko rin sana mangaral kanina sa poverty. Dahil natuklasan ko marami pa lang mga mananampalataya, believers, ang dumaraan sa hindi tama. Madaling salita, parang malas. Hindi lang nakakaya. Ano yung poverty? Paano natin makukuha yung poverty? Ayaw ko lang natin kung ano yung hindi ko na sabihin paano ka ipo-cover ng Panginoon. Gagamitin ko yung aking karanasan bago ako magtapos. Meron ako naging karanasan nang minsan maligaw ako sa expressway sa may Cavite yun Rojas Boulevard. Sinusundan ko kasi ang daming mga motor. First time na kung pumunta ron, ang narong hipag ko, si Sendami Nani Libaton. Pinuntahan namin ni Mama. Ang dami ko lang kasi nakita na hindi ko na alam kung saan ako napunta ron. Bakit ko nakita ko? Wala kang motor. Ako na lang. Tapos nakita ko, tulgit na yun na. Patay tayo nito. Tulad mo na kung paano ko babalik. Hindi pwede pumalik. Ikaramdam ko mo yun. Sabi ka ko, pero ang proses na kagano. Wala na akong magawa. Medyo. Libo ang bayan. Parang napakaliit naman yata niya sa 400cc. Ayaw ko, na lang yung dala ko. Susunod. Sabi ko, sir, sinusundan ko lang yung aking first time ko lang mo dumaan dito. Sinusundan ko lang yung mga wala. Taka ko bakit ako nalang ito. Pala nagsikaliwaan sila, hindi ko na napansin. At minsan, nangyari nila sa akin 2 beses. 3 beses pa na. Minsan, ganun ulit. Dumating ako na gano'n. Ewan ko si Mama nakatabay ko doon. O si Cherry Anyaka. Pagpasok ko doon ako. Ay, patay itong maliit na lang ito. Expressway na ito yung CX. Sabi ko yung dito sa may Iwansa. Galing ako doon kay Pastor Marsoliano. Sabi ko, papatay tayo. Kaya lang, nakita ko lang, may island sa gitna. Meron doon yung pasalubong. Nakita ko lang, ganun yung ano. Yung proses, kaya na naman, may pang-Starbucks na naman ako. Yung talaga na, sa tingin ko, alam mo ginawa ko, yung ganito, mataas-taas pa dito lang natin na ano. Nakakita ko ng video, may nakatalim pa ito. Pinakang ko ito, pinarampa ko, ulagutok yung ilalim. Alam ko nga, basag yung ilalim eh. Tinitingnan ko kung merong tumatapos na langis. Tapos tumingin ako doon sa side mirror kung sinihinabol ako nung ano. Nakita ko yung nakagano na. Hindi ako hinabol pa ba yung motor. Alam mo nakita ko ang modela. Hindi ako lumalampas pa doon sa linya. Kung lumampas ako doon,
hahabulin na. Tama niyo ibig ko sabihin. Kung gusto mo ng proteksyon, huwag kang aalis sa winning side. Kung gusto mo ng covering, huwag kang lalabas sa winning side. Yun ang tinuturo doon. Pag lumagpas ka doon, tandaan mo, na doon na sunod-sunod na mga pag-atake ng kaaway sa iyo doon, dahil wala ka ng covering, dahil mayroon ka ng binabiolate. Ako ba niya? Kaya doon napapasok yun. Pero hanggang hindi ka lumalampas dyan, may bukit yan, may mga nakikita. Kapag lumampas ka na dyan, wala ka na sa winning side. Yung kung ibig kong sabihin. Kaya may mga tao, minsan nakakaranas ng kalikuhan, kapitikan, involved ng pananalapit, kasi hindi natin mauunawaan, wala ka na sa winning side. Wala ka ng proteksyon. Kaya nag-usap ako ngayon, kapag choose the winning side. Iyon natin ang ating mga ulo. Nag-usap ako sa isang simple at kaya nakag-usap. Sinong ayaw sa tinatawag na covering? Dapat mo maunawaan ang covering meron po yung buhit na hindi mo dapat lalabasan. Dapat nasa piling ka, nasa tabi ka ng protection ng Panginoon. Praise the name of Jesus. Ayaw natin tumayo, nakakita natin ng Panginoon. Kinausap ka ng ating Panginoon, naunawaan mo na dito sa mundo na ginagalawan natin, mayroong tinatawag na winning side. Nandiyan sa piling ng ating Panginoon. Saan mo gusto manatili? Anong tagumpay ang hinahanap mo? Anong tagumpay? Anong uri ng tagumpay? Anong uri ng halakhak ang hinahanap mo? Yung maghalakhak ng peke? Huwag natin gayahin si kasama ni Lot. Ipinagpalit niya. Tagumpay na siya eh. Ligtas na siya eh. Dahil ang Diyos ang mismong naglamas sa kanya sa pagtunaw sa Sodoma at Gomora. Pero para sa kanya, hindi yung winning side. Ang winning side sa kanya yung
wala ka sa panig ng ating Panginoon. Piliin mo ang side ng mapagtagumpay. Piliin mo ang lugar ng higit na mapagtagumpay sa lahat. Walang iba kundi ang aming Panginoon. Kaya kung ikaw yan, hindi mo pa natatanggap ang Panginoon, papanunahan kita ng isang panalangin ang pagtanggap sa ating Panginoon. Sumunod ka sa ating babag, sasabihin, ituloy mo yung iyong sariling panalangin. Dakilang Diyos, inaalin ko po, ako'y nasa panig ng kasalanan ng sanlibutan. Mabalit na unawaan ko po ang aking kakayuhan. Ako'y patungo sa pagkapahama. Kaya sa oras na ito, nagpasya ako, natanggapin ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Kaya nga, sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso at buong puso kita na inaanay-anay na maghari sa aking pinakasentro ng aking puso. Isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkuko sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Kung sa tuloy ng Amen. Ipag-usap tayo sa Panginoon sa mga nasa online. Pinikamuan ng lugar para sa iyo. Makapanalangin ka sa ating Panginoon Diyos. Yes, Lord of God. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ang mga bagay na hindi ko kayang gawin. Ang magpasimula ng pananampalataya sa puso ay hindi ko kayang gawin. Gawain ng iyong banal na Espiritu. Gawin mo sa iyong mga anak. Ang pagpili, Panginoon, ang usap ka sa kanila. Piliin nila ang side mo, Panginoon, ang panig mo ng mga Diyos. Maraming salamat sa iyong kapugihan ng Panginoon. Lord, pagpalain mo mga kanuon mo ang usap ka sa kanila. Pagpalain mo mga mga bagay na pinagpalit ka. Lord, nagkaya gusto mo sa kanila. Pagpalain mo ang pagpalain mo Diyos ang usap ka sa kanila. Lord, Hallelujah.
Pagpalain mo ang nasa tabi mo, Panginoon. Pagpalain mo lagi nananatili sa iyong side, dakilang Diyos. Tulad ng sinabi mo sa aklat ng 1 chapter 15, ang nananatili sa akin, ako'y mananatili sa Kanya. At maliban kayo manatili sa akin, wala kayong magagawa. God bless you po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.